May adlaw kanato tanan ug na po usab kita sa other episode of our Nag-Atiman Kanimo podcast. Ako si Junval Aranal. Ako usab si Oji, uban ni usab kami karong adlaw, kauban sa akong podcast partner para sa atong episode 4 sa atong Nag-Atiman Kanimo podcast kung asa atong hisgutan ang water supply system application process aron makahatag kami kaninyo og impormasyon regarding ani nga topic. OG, karong adlaw, doon na kayo makauban para sa paghahisgutan nato ang water supply system application process. And ilaila ko nato, ano? Sa walay paglangan partner, ato i-introduce ang atong guest para karong adlaw para mutubag sa atong mga pangutana regarding sa atong topic. Si Engineer Canuto A. Codilla Jr., ang Division Manager sa Planning and Design Division sa Metro Kidapawan Water District. May adlaw. Sir Bong, welcome sa ato ang Nag-Atiman Kanimo podcast, ano? And we are so lucky nga nakadiri ka uban nato karong adlaw and at least mapamahisgutan nato mga katubig kung unsa man ang angayang buhaton niini, no? So, panguingon magud kita og kanang water supply system application process. May mga pangutana regarding ani, no? Unsa bay mga proseso ni Sir Bong, ano? Unsay himuon sa usa ka purok leader or barangay chairman aron sila maka-avail og water supply distribution line sa ilahang lugar. Pero bago ka na tumagon sa ato ang guest karong adlaw, partner. Ako sang isaysay sa ato ang mga katubig kung nganong ato kining napili nga topic para karong episode sa ato ang Nag-Atiman Kanimo podcast. Kay tungod bangod sir kung atong na hinumduman na paubos kita sa application fee sa ato ang new connection na application. Karon daghan ang interesado tungod kini ubos og hapit 50% ang atong application fee. Pero ang problema sa uban ng mga barangay, sa uban ng mga sitio nga gusto mo apply, naa pa sila yung mga area sa ilang mga barangay nga wala pa yung distribution line. Okay. Mao na nga niabot kami sa punto nga atong i-discuss kining water supply system application process para makabalo sila kung unsa lang ang buhaton kung magpabutang sila og distribution line sa ilang barangay o sa ilang subdivision. Going back with the pangutana, sir, no? Unsa bay himuon sa tuwa mga purok leaders o barangay chairman aron maka-avail og water supply distribution line sa ilahang mga area silang mga lugar. Okay, may adlaw sa atong tanan. Sir Jun, Ma'am Odds. May adlaw, Sir Bong. Ang angay paghimuon sa ato ang barangay chairman pero sa atong group leader para maka-avail sila sa aning water supply distribution system sa ilahang sitio, purok man sa ilang barangay. Una maghimo sila og letter request through barangay resolution. I-indicate nila dito kung unsa or asa ang location sa ilahang pagabutangan og proposed na distribution line. Ikaduha, after na makahatag na sila sa office of letter request, ang office of the general manager maghatag og office order sa engineering and construction department para sa actual site inspection and assessment sa maong distribution line na gi-propose nila. So, ang himuon sa engineering and construction department, mag-coordinate kita, Sir Jun Mamod, sa ato ang barangay chairman para sa schedule sa ato ang paghimuon nga survey. Kaya speaking of kanang survey, Sir Bomba, unsa man mga data ang kinahanglan nato para anang inig mag-conduct ka ng survey? Okay? Kung mag-conduct og survey, ang una nato kinahanglan diya nga datos nga atong pangitaon, pressure reading kita sa location, then mag-conduct og topographic profile na nakasulod diha ang atong elevation o distance gikan sa atong tapping point or gikan sa ato ang main line nga naa diha naga-exist ana nga barangay. Then isulod po nato Sir Jun ang mamuot sa ato ang potential number of households nga maka-avail ana nga proyekto. Then ang ato ang i-discuss po nato ang ato ang other provisions kung mag-implement natin sa project nga napatay mga concrete cutting, natay mga demolition and restoration works. Then after nato na makuha ang mga requirements, ang planning and design division maghimo na og hydraulic analysis.
Kaning hydraulic analysis, Ma'am Odds, Sir Jun, dili nato makita kung feasible ba or pwede ba nato utangan o distribution line kaning maong gi-propose ni Barangay Chairman. Putlon sa tika kadali, Sir Bong ha. What if kung dili siya feasible? Unsa yung next na to nga step buhat? Okay. Unahon sana ako, Ma'am Odds, siguro kung feasible. Sige, Kung sir. feasible, Explain natin. maghimo na kami og program of works. Alright. Then, plan and details. Kay mo na siya ang among i-endorse usab kay Barangay Chairman kung feasible siya. Ang pangutanan Ma'am Odds is kung dili Kung dili feasible. siya feasible, Okay. unsa karon ang Kung buhat? dili feasible, ang engineering maghimo og outgoing communication kay kapitan nga among ingon sa komunikasyon nga unsay mga rason nga nung dili siya feasible as of this time. Then amo kong ibutang as prerequisite nato based sa atong development plan kung unsa nga year pwede nato siya ma-re-evaluate ang ato ang gi-propose ni kapitan. So sa ato pa, Sir Bong, kung even though naado na nakita request, dili pa dayon-dayon nga ma-layoutan nato sila, matagaan nato sila ato nga mga itong ginatahingon nato nga ilay na nato dayon ng pipes or buhatan na dayon nato sila POW. Kung dili, hulaton sa nato, no? Kay duha man giday kung dili giday feasible ni mga katubig, ato asang hulat-hulaton nga ma-appeal siya sa ato ang panahon. Sa atong development plan. Yes. Okay. Next na to na pangutanan ni Sir Bong, ano? Unsay possible na to nga source of funds ani nga mga project, ano kay simple ra man gid kayo. Kita sa Metro Kidapawan Water District, we are a government-owned and controlled corporation. Wala man gid tayo kanang ginatawag nato nga pondo nato dayon-dayon hinanali nga ilabay nato ini. Pero masin dapat ay lain nga mga source of funds ini para sa mga project. Daghang salamat Sir Jun sa pangutana. Ang source of fund kadaghanan ginagamit sa barangay, dito nila ginakuha sa ilang 20% na EDF fund, so Economic Development Fund nila. So nag-allocate yung kadaghanan si kapitan para sa water system, kaya mas priority nila. Then, kung kulangon man galing Sir Jun or wala sila na-allocatean dito, pwede gapon sila ma-outsource. So pwede sila mulabi sa ato ang City LGU, Municipal LGU, bisan pa man sa atong Provincial LGU o sa atong Congress. For the outsourcing of Mga funds. silang tabang. Mga silang assistance. Assistance. Okay. So sa ato pa, pwede sila madagan kay congressman, pwede kay mayor, ano, pwede kay governor. No, para mapakitaan nato og pondo, no, kay actually sa tinuod lang mga katubig, dili magin nato na ikalikaw sa to ang mga huna-huna nga kinahanglan din natong pondo. Anyway, muhatag butabang man gid na ato ang mga government officials o mga offices kay para man sa katawhan. Yes. Pero mo backtrack ko gamay lang, Sir Bong, kay intriga pa itong ingon ba nimo nga mga reason nga dili feasible ang isa ka request nga for ano. Unsa pod ang usual nga reason nga dili feasible ang isa ka request for application? Okay, Ma'am Wals, thank you. Ang kadaghanan nga ito may mong rason is ang ato ang elevation. Kung taas atong elevation, most likely dili nakahatag og sufficient nga supply sa tubig. Ang isa pa ang distance. Okay. Kung ang distance nato gikan sa ato ang existing na main line, nya layo na jud kayo siya, kinahanglan pa nato mag-install usab og another line para na makatag og sufficient nga supply sa tubig. Awan to na mention ni mo, Sir Bong, na ay topographic profile. Ano? Pero sa Sir Bong, sa kining number of households, na ba tayo mga minimum requirement nga dapat kung mag-request sila og distribution line sa ilahang barangay, dapat na ay minimum number of household nga ma-serve ang mga distribution line? Okay. Thank you, Ma'am Odds. Doon na tayo gina-consider ng mga number of potential households, especially sa ito ang mga barangays. Kadaghanan yun atong gina-consider na kita sa 15 household and up. Pero usahay manggod during sa survey na to, more than po na. Pero kadaghanan yun manggod sa ito ang puro, dili kadaghanan yun ang naaday residente diya kay tungod sa ulay supply sa tubig. Pero with coordination na to sa barangay chairman, sila nakabalo sila kung isa mga residente nila nga pwede magpuyuan ng puruka once nga nanatay rin niya sa tubig. So atong ginakuha diya karon ato ang mga number of households nga existing na diha. Then atong coordination kay kapitan,
rest assured po siya nga makatagin siya additional potential households. Anong ato ang i-propose na distribution line? Unya, what about ang road right of way Sir Bong? Okay, Ma'am Odds. Kinahanglan ka ayon na nato. Kinanglaron kayo na to ang road right of way kay muna usa kay hinungdan nga atong project ma-delay. So kung ang atong road right of way permit na acquire, kung nana siya sa barangay level, so barangay resolution atong kinahanglan na pagtugot ang council ng barangay regarding sa pag-agi sa proyekto. Dili po kalikayan Ma'am Odds, Sir Jun, nga natay linya mo agi sa mga private lots. So kato siya nga road right of way na to. Atog yung istoryahan ang concern na lot owner nya doon na kitay standard form sa to ang road right of way permit nga pagapirmahan ipasabot nato unsay nakalangkot dito pagapirmahan ni lot owner pagapirmahan sa ato ang general manager Nga moagi diha. nga moagi ta diha notaryado na sa ato ang legal counsel na to. Then taga na to sila copy notarized copy isi protection usab sa atong nasabutan regarding sa ato ang permit. Regarding before ta mo proceed Sir Bong, number na ni Kot gaman sa ko ang attention. Kani bang concrete cutting Kani concrete cutting masulod ba ni siya sa kaning atong road right of way? Lahi po atong permit si Jun. Depende sa kung namo tay concrete cutting nga nag-across ta sa kalsada. So kinahanglan nato permit sa barangay level or municipal road na sa provincial road. Ato po na siyang i-acquire na permit. Kanang uban nanto nga mga provision diyan kanang mga concrete cutting, demolition and restoration. Kanang mga driveways nga nila Ma'am Odds sa ilahang tugkaran. So ato na i-consider kay dapat ato po na i-restore. Pero nago tay time Sir Bong, mo ato kita DPWH para mag-request lang. Dili siguro ta sa DP Sir Jun kung nasa sa mga barangay. Ah, National Highway lang ang DPWH. So, mababa difference. No? Kung nata sa barangay level ang area, J, hindi na kinahanglan pa mag-request sa DPWH. No? Dito sa municipal or Municipal or barangay level lang po. Alright. So, to proceed with that, napakutana sa itong mga katubig, kinahanglan pa ba nga ipresentar ang maong proyekto sa barangay council o dili na pero sa Manggod pwede na dayon directamente kauri ko diri yun ani katubi to si Kuan sa una iko na diretso na so kinahanglan ba iagi na sa itong barangay council o dili na Kinahanglanon kayo Ma'am Odds, Sir Jun kay diha pala sa level sa barangay actually mag-sit-in ta sa ilang barangay session i-presentar nato ato i-presentar nato ang project ang program of works ang mga details ani. At the same time, Sir Jun, atong gina-consider nga kung natin proyekto sa usa ka barangay, diha kita sa barangay magkuha og manpower, og labor workforce nato para sa nga proyekto. Okay. Kung napoy sitwasyon Sir Jun nga walay manpower sa kapitan. So ang ginahimo nato sa nearby barangay ta magkuha. Pero kung wala gyud, ang construction division na mangita og manpower sa ato ang project. So, maayo po to Sir Bong nga i-present sa barangay council ug naapod yun ta na atay representative sa Metro Kidapawan Water District buwan kung nasa na mga pangutana matubag gyud dayon diha sa level pa lang sa wala pa ta ka sugod or sa paman so hanay nang tanan inig mo sulod na ta para mo pahigayon sa ato ang proyekto. Yes. So, the good thing po ani J, no? The good thing po ani J, kasi ang Metro Kidapawan Water District sama sa tong i-mention and always and forever na to ini ginayon nga nagatiman kini mo. Diri mo gud ato makit-an nga sa tuang barangay pa lang daan gina-require na gid nato dito ang labor component nga panguhaon or ang manpower panguhaon sa tuong barangay kung asa dapat nato ni ilatag nga proyekto no. So at least dili nato mawala sa ato ang mga proyekto nga gina-implementar ang ato mga katawhan kung asa man nga barangay na belong. Tama. Kaya ang MKWD nag-atiman man. So, ang sunod ako mga pangutana sir, gikan sa pag-request ani hantod sa point nga ato na ning i-implement unsa pud kadugay ang process ani? Okay. Daghang salamat Ma'am Odds. Ang ato ang timeline sa ato ang himo sa mga proseso. Sa dihang madawat na ni Engineering and Construction Department ang office order ni General Manager, within 3 to 5 days, himo na namo ang pag-coordinate sa kay kapitan para sa pag-schedule sa atong survey ug ang pag-request po sa kapitan o sa infra chairman nga muuban ka nato during sa actual site survey kay mas sila may nasayo kung asa ang proyekto, no?
Ang ako na lang po sumpayan, Ma'am Odds, kay kato siya sa pag-process nato sa survey. Then isunod nato og kano sa nila madawat ang ilang program of works. Kano sa. So doon na po kita timeline sa atong preparation sa program of works. Doon na kita 15 days nga i-prepare nato ang program of works, ang tanan details, detailed engineering design, ang atong approval, talangkob na ni Ma'am Odds sa atong approval sa tanan signatories ug ang atong outgoing communication padto balik ang kapitan nga nag-request sa mga project. So within 15 days madawat ni kapitan ang program isa ka set na program of works ug ang detailed engineering design po. Ni after sa program of works and detailed engineering design, unsa na sunod ana ang mahitabo sir po? Muna tong sunod nimo ni kapitan kung doon na sila pondo nga gi-allocate sa barangay fund nila, pwede na sila mag-coordinate sa MKWD for implementation. Then musulod na nga to ang construction division. Actually dili sila mag-uul sa atong project implementation kay doon na kita project facilitator nga gina-assign per project nga mag-monitor sa implementation sa mga project. So, murag taas-taas na to ang nahisgutan with regards ni Ana, kaya mga proseso nga to ipag himuon kung ano na katay water supply application process. Sa barangay Sa barangay pala na nga level. Ayaw ninyo biyahe, bumalik bitaw taon para sa kaning advertisement. Wala pa jud naabot sa among lugar ang linya sa tubig sa Metro Kidapawan Water District. Bitaw no, dugay na kay mi nagpaabot. Saan man ni? Unsa may angay na to buhaton? Kisa may pwede na to makontak? Ayaw ka bala ka mga amiga. Ako si Kid Tubig, nag-atiman kanimo. Simple lang ang solusyon. Magbuhat ka mo o sa petition letter nga pirmado sa inyong mga silingan nga gusto pod magpatawad og koneksyon sa tubig. Importante kaayo ni para malabi nato sa barangay office. Usa man paghimo ana kid tubig. Usa may sulat nato sa petisyon. Sa kaya kadako sa papel ang angay gamiton? Isulat ninyo ang inyong panginahanglan sa tubig. Importante nga klaro nga gusto ninyo mabutangan og mga linya sa tubig. Ordinan yung papel, okay na. Basta kompleto ang impormasyon sama sa name, contact number, o pirma sa matag usa. Pagkahuman, isabit na sa barangay. Ako na ang mag-organize sa mga papeles. Ako na ang magkuha sa mga pangalan. Ako na ang mag-follow up sa barangay. Maayo! Reminder lang, pagkahuman og pirma, isubmit ang inyong mga kasulatan sa barangay para mabuhatan og resolution. Kung aduna may resolution, pwede na dayon ka na ipasa sa buhatan sa MKWD. At ang ipag-usab ang pag-atiman ni Kid Tubig. And we are back para sa ato ang nag-atiman kanimo podcast. Welcome back. Yes, dugang na po sa itong mga hisgutanan, anigzi, Welcome pag-usab, Sir Bong! Yan. Welcome sir Bong. Ayan. So, sa sunod na ito ng mga kaning water supply system application process gihapon, humana pa sa barangay level, we are now going to proceed with the developer and subdivision, So, doon na kita yung mga gusto mabalaan ani Sir Bong, Hinahinayan na ito. Ato isa-isa ko para mas masabtan yun sa ito ang mga katubig nga nagtanaw sa ito ang podcast karon. Una, ang pangutana, unsay himuon sa usa ka developer aron sa pag-apply og water supply distribution system. Okay. Ang unang proseso nato sa pag-avail ni developer nga makakuha siya distribution line sa iyang subdivision. Okay. Una, musugod yapon sa Sir June sa pagkuha og letter request, pagsabit siya letter request sa to ang opisina. Ang iyang i-attach dito Sir June is ang copy sa title ug ang iyang subdivision plan. Pero ang una niya pagkakuha na Sir June is ang Certificate of Water Supply Coverage. Muna yung unang kuhaon. Kaya i-ensure niya nga ano yung subdivision nga pagkatupuron, doon na bagay tayo mahatag na supply sa tubig. No? Kita mo determine na. Kita mo determine based ato yung letter request to avail Certificate of Water Supply Coverage. Pero bago na ito na mahatag sa iya, abot na po itong Office of the General Manager sa Engineering, mukandak na po kita og actual site assessment and evaluation sa katong subdivision. So, survey na po ta. Survey na po ta. So, balik tag survey,
coordinate na punta kay developer na. Mhm. Coordinate na kay developer o siya representative na para sa schedule sa ato ang evaluation or assessment sa iyang subdivision nga mag-assist sa engineering personnel. Sa katong survey na, sir? Sa atong survey na siya. So, ang sunod ako puta na ini, sir, na abay monetary obligation o balayron nun ang usa ka developer sa subdivision? Mhm. Kung Tuna. monitor siya ani? Sa atong water supply, certificate of water supply coverage, doon na siya pagabayro nun aning sa certificate na 500 pesos Mhm. sa atong buhatan. Unya, ako na lang dito siguro Oh, mga sige, sa tuman sige, pa niya sir. mga fees, no? Para mapananin developer. Doon na po kita yung ginatawag natong engineering fee, Mhm. no? So, i-prepare nato itong proseso ganina nga maghimo ta og survey, magkandak feasibility kaning hydraulic analysis. If feasible, padayon ta. Alright. Imo na to siya program of works. Pero bago nato himo ng mga program of works or other details, kinahanglan ni developer magbayad sa engineering fee, Mhm. no? Ang ato engineering fee doon natay nakabase kini sa total number of units or households sa iyang Within sa subdivision. subdivision. 50 household and below, ang iyang pagbabayaran sa engineering fee is 32,000. Mhm. 50 to 100 households or units, ang iyang pagbabayaran is 54,000. Kung 100 household and above, bubayad siya og 56,000 plus additional na 1,000 per 10 household additional sa iyang number of units. So, muna yung mga obligasyon ni developer sa tuwa. Ako lang po nilang ko, Ma'am Odds, nga Sige, sir. doon na po kita ginakuha nga surety bond. Kung sa man yung surety bond na to sa implementation sa mga subdivision, Mhm. magkuha kita og 5% sa total direct material cost sa based on approved na program of works. Kanang surety bond na to, manggod, during sa construction phase, kuhaon na to na siya kay developer. Bayaran na sa opisina. After sa project turnover, ni developer sa water district, atong iuli pagbalik ang surety bond. Ang surety bond, pero engineering fee, Dili na. fee na gito, bayad na gito nila. Mm. Nga nung kinahanglan nato bayaran ng engineering fee, unsa day yung what comprises day katong sa kana Engineering ng fee. mga Ang atong component sa atong ginabayaran sa Components, engineering fee na to, isa nga to ang preparation sa hydraulic analysis. Ang ato ang pag-prepare sa plan. Kaya ilang ihatag sa ato, Mamojis, plan lang, subdivision plan. Kita maghimo og pipe network system. Asa na to ibutang ang ilang location sa ilahang tangke? Mhm. Asa na to ibutang ang unsa mga pipe sets atong ibutang? Unsa naman tayo yung mga pipe hydrants nga ibutang? Muna i-prepare ni engineering ang program of works, detailed engineering design, ug ang ato ang other components regarding sa mga pipe hydrants and other appurtenances. So dapat po gid ang trabahoon sa ato ang Mhm. engineering department mo na nga kinahanglan na gid tayo engineering fee nga kuha kan sa ila. Yes. Ano na ka pa question? Naku, nangutaan naman ko regarding ni ini, di ba? Na-mention naman ni Sir Bong na i-attach din ang copy of title and subdivision plan, ano, tapos sabay atong i-address na sa general manager. Pero, na naman tayo payment, karon the same lang ba gihapon sa barangay level? Andun lang gihapon tayo mga datos na kinahanglanon nato para mag-conduct sa survey. Okay, na-mention naman nato dito daan sa to ang barangay level, nga natin mga topographic, mga profile, kung sa panadinha. Dinipod ba sa ato ang kaning subdivision or developer, unsa may mga data collection nato ang kinahanglanon kaning Sir Bong? Aside sa if feasible or not feasible, ano? Napamatay mga kinahanglanon ana. Same Tinood lang ba na. sa barangay? Tinood na siya Sir Jun Mamods. Almost the same lang sa atong barangay. Kaya ano, water system na itong inistoryahan. I-consider gihapon na itong ato ang pressure reading during peak hour. Kung sa kukusog atong pressure anong lugar, na para ma-appeal sa atong datos sa survey na to. Usab, consider gihapon na itong topographic profile. Yes. Kaya naagad ang atong elevation and distance. Kung naagad yung mga subdivision magod, ato i-consider kung saan siya kalayo kung na sa ato ang main line. Yes. So ato itong i-consider. Yes. Then, i-identify na nato ito kung sa yung subdivision plan na naman ito kung pinaka-households or number of units. Muna ito mga gina-consider sa June. So, dira na po nato makitaan, Ma'am Oj, no, nga kini ginatawag nato nga kung natagaan na ba nato sila o kaning evaluation nato, di na nata makaingon kung
kinahanglan ng bang tangke ang kanang subdivision or dili? Ano kay Based sa itong survey. based sa survey. Dili po. Mhm. Sa as required na to sa to ang makaabenta og sufficient nga tubig. Kaya ang subdivision mo good mamon Sir Jun, dapat na tayo standby na water tank. Alright. So- Kaya nga no, during sa gabi mag-fill ta na. Okay. Pag peak hour sa morning, mag-release siya. So, ang tanan, let's say, na yung 150 na units, so 150 household, kung magdungan na sila gamit sa buntag kung wala tayo reservoir, dili makatubig ang Alright. magdungan. Pero kung na tayo reservoir, so na tayo standby na ang alis, 100 cubic capacity nga tangke na to. Matangke nila to og sufficient nga supply during peak hour ang atong usa ka subdivision. So in short, Sir Bong, sa imong base sa imong giingon, required gid ang isa ka subdivision nga naagid siya tangke. Kinahanglan na agyon. Dili pwede nga wala no kung subdivision. Kana bang tangke naapod ba na siya murag ratio kung pila ka tawo ang pila ka unit or household sa isa ka subdivision? Mao ni ang tangke pod ana. Nani ba kadagko ka Sa tangke? 150 ka tawo, dapat naagyo isa ka tangke. Kung 300 ka tawo ang nasa imong units ang nasa imong subdivision, meaning duha pod ka tangke. Ano ba, Sir Bong? Doon na tayo kadaghanan no Sir Jun sa ato ang subdivision diri. Nanagita kadaghanan sa mga 100 plus. Okay. So Okay. 100 plus units. So ang atong ginahimo diha, butang kita isa ka 100 cubic capacity na reservoir. So, Elevated na siya mga sa elevated kay ano. Paano na ta magamit og pump? Alright. Ano mo datis mo Uh, by gravity na lang siya mo. Pero doon na po tayo isa nga provision sa atong ginahimo, Sir Jun. Doon na mga mga subdivision nga dili mo butang og tangke, no? Pero doon na po tayo provision nga atong ginahimo sa atong mga subdivision nga kada household magbutang sila og ilahang storage tank. Nasa mga 700 or 0.75 cubic capacity. Nga na sila tangke. So, individual to. Alright. Pwede po ito siyang option na dito na mahimong elevated tank. Pero kadaghanan mo musunod mo na siya sa amortization sa Oo. developer. Kung nana po siya elevated tank, centralized na ilahang pagdawat sa ilang supply. Unsa po the instance di ay nga dili mo butang og tangke sa subdivision? Sa ato sa engineering, wala dito instance nga mag-approve ta sa subdivision plan na wala sila storage tank. Naagyo. No? Kaya sa atong design pa lang kita may mo design. Kita may mo design sa atong water system network sa usa ka subdivision. Nakalangkob na gid dito ang ato ang storage tank po. Nya ano mo abot mo ta sa punto sir nga magbutang sila individual per household na storage ko nila kung naa man ang dain na. Kato ako yung ganun ma'am Ols, option to siya kung dili magbutang og elevated tank. So pwede mag-store ang individual kung sa to siya ko provision or option nga pwede sila magbutang sa ilang individual. Pero kasagaran din ma'am Ols, dito kita sa kaya makuha pa mag space to ato ang tanking ibutang sa atong balay, no? Kung kadaghanan 80 square meter, 100 square meter, gamay ra siya nga Pero space. as far as I can remember, Sir Bong, but I don't know if this is true. Correct me if I'm wrong. Murag sa ato ang mga subdivisions, manggod, ato ginaingon yung mga 100 households or 50 households and above. Murag isa sa ato ang requirement nga naagit tay tangke ibutang nga para kaya kasi isa po siya sa ato ang negotiation sa ilaha nga katong nasamtan ako diri Sir Bong, nga negotiation nato sa ilaha nga pwedeng nga ingon ani kay tungod sa topographic area sa elevation sa area para na tubig gyapon nga ato mailabay sa mga konsumidores dito. Dili lang pud nako siguro siya ma-distinguish kung asa tadapit dito ng provision, pero at least as far as we know na karon nga kung pwede lang unta sa ato mga developer of subdivision nga para tutukan po nato ang ato ang welfare sa ato ang mga konsumidores, sa ato mga households na nipalit og unit Sa atong mga katubig. yes, sa mga katubig nga para dili na magka-problema o supply sa tubig pag-abot sa panahon kahit gibutangan na nato og tangke, no? So, enough with that, sir, no? Medyo ubay-ubay na siya about sa atong tangke, no? Dito ta naka-focus gamay. Pero this time,
balikan lang nato sa barangay level na hinahanglan ta og road right of way. Okay, dinhi ba sa ato ang developer or subdivision nato nga proseso do na ba gihapoy RROW? Yes. Or road right of way. Kinahanglan gyapon nato magkuha og road right of way permit. Kay kadaghanan sa ato ang mainline dili gid gyapon nakapunta na atong subdivision. Doon na gina siya distansya. So along the way nga padulong ta sa atong subdivision, kana siya nga portion ato gina siyang kuhaan og road right of way permit. Okay. So musulod na po dito Sir Jun kung nasulod siya sa barangay property o barangay road na magyan niya, magkuha gyapon si developer o permit sa barangay barangay resolution. O ato gyud na to kalimtan tong sa mga private lot owner. Alright. Okay, mo may mong hinungdan sa atong delay or mga pera. So basically, the same lang sa proseso sa ato ang barangay, no? Opo. Pag-iya mo sila permit sa road right of way. Ini, sir, ang proseso ini, the same, ang length, ang duration sa process ini, the same lang ba ang gidugayon sa proseso? Salamat, Mamods. Ang proseso na to sa or ang timeline na to sa pagkuha sa to ang survey, pareho lang yapon sa barangay na to. Within 3 to 5 days, mag-coordinate kay kapitan o kay developer regarding sa to ang ikandak na survey. O dagan yapon sa 15 days sa atong preparation sa atong program of works and detailed engineering design. Apila gyapon dito mamod sa approval sa to ang program sa to nga design o ang atong outgoing communication usab balik sa kay developer. Daghang kayong salamat, Sir Bong, sa imong detailed kaayo nga explanation sa atong pangutana karong adlaw regarding sa atong water supply system application process. So, Val, partner, sige nakapay gusto ipahabol mo pangutana or akong pahabol nga pangutana kay Sir Bong. Asa ba mo contact ni? Kung halimbawa gusto mo maglatag og distribution line, para po na tabangan na to mga developer sa subdivision. Kinsa kay isang number o asa ta mo contact ni? Asa mo damot mga barangay kapitan o mga group leaders o mga atong mga developers. Okay. Kung napasay dugang pangutana. Okay. Daghang salamat, Mamod Sir Jun. Anang sa dugang kasayuran na to, ang atong mga barangay chairman, group leaders, o atong mga developer, ato silang ginahawag magbisita sa atong buhatan. Labi na sa atong engineering and construction department, sa ito ang planning and design division, kita mag-entertain sila para mahatag na to ang mga dugang mga kasayuran na ilang pinanglanon. Kabay pwede sila mo tawag po o mo text sa telepono na to ang ato ang department manager si Engineer Kelvin Rupisan, sa ako sa division Engineer Canuto Icodilla Jr. o ang ato ang Project Management Officer, si Engineer Dave Dawa. Kana lang pwede pang contact. Kana lang pwede pang contact. I-flash lang nato diri sa lower portion ang mga numbers ato ang mga engineers nga kauban sama ni Engineer Rupisan, ni Engineer Codilla, o ni Engineer Dawa na flash ato ang mga numbers para inyo tawagan. And this time, mga katubig, murag gamay-gamay na lang natong panahon para sa itong podcast karong adlaw. Pangayuan na lang nato si Sir Bong kung sa mga parting words para karong adlaw para sa itong mga viewers na itong nagatiman kanimo podcast. Daghang salamat Sir Jun, Ma'am Odds, sa higayon na gihatag. Salamat po, Sir Bong. Ang Water District, mga katubig, andam sa kanunay sa pag-alagad o paghatag serbisyo sa atong mga katawhan. Daghang salamat, pag-usap. So, diha natapos ang ato ang episode 4 sa ato nagatiman kanimo podcast o atangin na usab sa sunod na pod na akong presentasyon sa ato ang nagatiman kanimo podcast kung asa amo na po ipadangat kaninyo ang among pag-atiman. Ayan. So sa ato ang mga barangay level din nga mga magpataod og linya, distribution line, sa ato ang mga developer, na ato ang mga subdivision. Ayun ninyo kalimti, i-flash na po nato sa screen ang mga tawagan o gatuon ninyo sa MKWD para inyong mabisita o matagaan mong impormasyon. Sa pag-usab, ako si Junval Arenal. Ako usab si OG o daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo karong adlaw.